Magandang hapon po sa lahat, mga minamahal na mga magulang diyan. 'Di ba, ang panahon po ngayon ay napakaiba na. Iba na po yung mga bata ngayon. Kumbaga, mayroon na silang mga attitude kasi nakikita naman natin na puro na lang gadget yung mga bata ngayon. Alalahanin po natin na tayo mga magulang, accountability po natin ng ating mga magulang, turuan sila ng mga magagandang asal pa rin kasi tayo naman magbi-benefit mo, di ba? Ano ba namang mayroong excuse me, mayroong anim na dapat na ituro sa ating mga anak na hindi naman nila ikabibigat sa kanilang buhay, di ba? Bagkus nga, madadala nila yon hanggang sa paglaki nga, di ba? Basahin po natin sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, nandoon po lahat yung mga inutos sa atin ng Diyos na itrain natin ng ating mga anak. Ayan, mayroon po tayong anim na dapat ipagawa natin sa ating mga anak. Una, turuan natin sila ng magagandang asal. Kasi mga bata ngayon, minsan, konti na lang ang may asal. Ayan. Totoo naman po talaga yun. Bilang teacher, nalalaman po natin ang mga attitude ng ating mga estudyante. Ayan, number 1, ang pagsasabi ng please. Wala na kasing please ngayon eh. Please, pakikuha naman, napaka-importante yung please yun. Kasi paglaki po nila, mayroon po makikita po sa kanilang disiplina kapag gumamit sila ng please. At saka gumamit ng please at saka thank you. Number 2, pagsasabi po ng opo. Minsan po, nagugulat na lang ako, ha? Ganun, nanduno. Wala na po yung po na sinasabi. Ayan. Turuan po natin magpo at opo yung ating mga anak. Ang pagtuturo kung paano magpasensya. Ayan. Kasi mga bata ngayon, hilig na makipag-away, mga bata pa lang. Turuan po natin kung paano magpasensya yung ating mga anak. Siyempre po, tayo po yung unang guro sa ating pamilya. Mga nanay po yun. Pang-apat, pagbati ng hello at saka hi. At saka goodbye. Ayan. Sasabihin, alis na po ako. Dapat ganun po. Nagpapaalam po sa mga magulang. Pang-5, ang pagmamano sa mga nakakatanda. Ay, importante po yung pagmamano sa mga matatanda. Kami nung araw po, talagang hindi kami magmano kahit hindi namin kilala. Pang-6, simpleng gawain tulad ng paglilinis at pagligpit ng kanilang mga laruan, kanilang kwarto, ligpitin yung mga hinigaan nila, pagpagan yung mga kama nila. Napaka-importante po yun, ipagawa natin sa ating mga anak. Hindi po yung kalabisan ng pagtuturo natin. Huwag lang lagi cellphone. Huwag lang lagi natin pabayaan yung mga anak natin na puro cellphone na lang. Turuan din po natin na kung paano po i-manage po nila ang loob ng inyong pamamahay. Paglilinis ng konti, hindi yun mabigat sa mga anak. Yun lamang po. God bless you. Bye-bye. Thank you, Mama.